Mga kabarangay, sa panahong ito, mainit pong pinag-uusapan kung tuloy ba o hindi ang BSKE sa December 1, 2025. Kaya po sa video ito, ano ang mangyayari sa Lupon Tagapamayapa kung mayroong barangay election? Yan po ang pag-uusapan natin dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Ako po si Jeffrey at welcome kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Sa video ito, pag-uusapan natin ang isang napapanahong tanong. Ano ang mangyayari sa Lupon Tagapamayapa sakaling magkaroon na nga ng barangay election? Ngayong December 1, 2025. Gusto ko pong simulan ang video na ito sa pag-shoutout kay Leonard Saga ng Barangay Kalibuyo, Tansa, Cavite. Kumusta po kayo dyan sa Barangay Kalibuyo, Tansa, Cavite? Sa inyo pong punong barangay at sa mga Lupon Tagapamayapa ng Kalibuyo, Tansa, Cavite. Special shoutout din po sa punong barangay Amado F. Lasco at sa mga Lupon Tagapamayapa ng barangay Villa Aglipay, San Jose, Tarlac. Kumusta po kayo dyan sa barangay Villa Aglipay, dyan po sa San Jose, Tarlac? Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Mabuhay po kayo lahat. Alamin natin ang mahalagang papel ng Lupon Tagapamayapa sa Katarungang Pambarangay. Pero kapag may halalan, marami ang nagbabago. At kasama na rito ang ating mga Lupon members. Kaya kung ikaw ay miyembro ng Lupon, isang barangay official o residente na may kaso sa barangay, dapat mong panoodin itong video ito hanggang sa dulo. Mga kabarangay, bago po natin talakayin ang epekto ng eleksyon, sagutin muna natin ang ano ba ang Lupon Tagapamayapa. Kung kayo po ay regular na dito sa Katarungang Pambarangay Channel na nanonood ng mga videos, alam nyo na po ang sagot dito sa tanong na ito. Pero kung kayo ay bago pa lang, maganda po na maintindihan nyo rin yung background nito. Ano ang Lupon Tagapamayapa? Ang Lupon Tagapamayapa ay binubuo ng mga piling mamamayan sa barangay na hinirang ng punong barangay. Sila ang nangangasiwa sa pagresolba ng mga alitan sa komunidad o sa barangay, tulad ng away sa lupa, utang, mga issues sa pamilya, at iba pa nang hindi na umabot ang kanilang hidwaan o yung kanilang hindi pagkakaunawaan sa korte. Ito mga kabarangay ay bahagi ng ating barangay justice system na layuning iwasan ang mas mahal at mas matagal na proseso ng paglilitis sa korte. Ngayon, mga kabarangay, pasok na po tayo sa pinakamahalagang tanong. Ano ang epekto ng barangay election sa Lupon Tagapamayapa? Samahan niyo po ako. Ayon sa batas, ang mga miyembro ng Lupon ay magsisilbi lamang sa termino ng punong barangay na humirang sa kanila. Pag nagkaroon ng eleksyon at nanalo ang bagong punong barangay, automatic na nawawalan ng bisa ang appointment
ng kasalukuyang lupon. Kaya mga kabarangay, kung may eleksyon sa darating na December 1, 2025 at nanumpa ang bagong punong barangay, ilang linggo matapos nito, halimbawa sa January 2026, kailangan niyang magtalaga ng mga bagong lupon members sa loob ng 15 araw mula sa panunumpa ng bagong nahalal na kapitan. Kung hindi siya agad magtatalaga, maaaring maantala ang pagpapatupad ng katarungang pambarangay sa kanilang barangay. Ang tanong, paano naman yung mga kaso na nakapending o hindi pa nare-resolba at inabot ng eleksyon? Ito mga kabarangay ang mga posibleng mangyari. Kung may mediation o conciliation session na hindi pa natatapos, maaari itong maantala o magsimulang muli sa bagong lupon. Ang mga dating miyembro ng lupon ay wala ng kapangyarihang magsagawa ng hearing o magbigay ng certificate to file action. Kung tapos na ang termino ng punong barangay na nagtalaga sa mga lupon members. Ang mga kaso na nasa conciliation stage ay maaaring i-refer muli sa bagong lupon. Kaya mga kabarangay, napakahalaga na maayos na turnover sa panahong ito para hindi maapektuhan ang serbisyo ng barangay sa mamamayan. Pero hindi naman lahat ng epekto ng halalan ay negatibo. Sa katunayan, ang barangay election ay maaari ring maging pagkakataon para sa reforma. Ang bagong punong barangay ay may kapangyarihan na pumili ng mga bagong miyembro ng lupon. Maaari siyang pumili ng mga mas epektibo, mas may malasakit at mas may integridad na miyembro ng komunidad. Magpatupad ng orientation, training at capability building seminar para sa mas maging epektibo ang bagong lupon. Kung gusto natin na mas gumanda ang implementasyon ng katarungang pambarangay, dito tayo magsimula sa tamang pagpili ng lupon member. Ito po ay isang paalala lamang sa kasalukuyang opisyal ng barangay. Huwag po nating hayaang maputol ang serbisyo ng katarungang pambarangay dahil sa transition. Sumunod, magsagawa ng maayos na turnover ng mga kaso at dokumento. Ano pa, kung ikaw halimbawa ay outgoing na punong barangay, tiyaking maayos ang record ng lupon. At para naman sa mga bagong halal, siguraduhing makapagtalaga agad ng bagong lupon at mag-conduct agad ng orientation. Ano pa? Mahalaga ito. Magsimula po tayo sa tama para sa kapakanan ng ating mga kabarangay. Ngayon ay malinaw na kung gaano kahalaga ang barangay election, hindi lang sa pamumuno, kundi pati sa katarungang pambarangay. Tandaan po natin ito, kapag nabago ang punong barangay, dapat din na magtalaga ng bagong miyembro ng lupon tagapamayapa. Ayan mga kabarangay, kung gusto ninyong matuto pa tungkol sa katarungang pambarangay, lupon tagapamayapa, o mga bagay tungkol sa certificate
to file action, manatili lang po kayo sa channel na ito. At ito pong video na ito, maaari niyong i-share, i-like, at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, maaari din po kayo mag-subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para sa susunod na ating pagpapalabas ng mga videos dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Kayo po ay manonotify, kayo po ay agad na mai-inform. Ngayon, kung kayo po ay mga Lupon members, ay meron po akong libro na pwedeng i-offer sa inyo. Ito po ang Katarungang Pambarangay Logbook. Ang author po nito ay si Rolando Ingles. Ano po ang laman ng book na ito? Ang laman po nito ay Katarungang Pambarangay Law, Implementing Rules and Regulations ng Katarungang Pambarangay Law, at pati po mga KP forms. Lahat po yon na nabanggit ko ay in English and Tagalog dito sa iisang book na ito. Kaya po mga kabarangay, kung kayo ay gusto mag-aral, lawakan pa ang kaalaman nyo tungkol sa Katarungang Pambarangay, bagay na bagay po sa inyo ang book na ito. Okay? Ang halaga po nito ay 450 pesos. Kung kayo po ay hindi makakapunta dito sa lugar namin para makakuha ng book na ito, maaari naman po naming i-ship ito sa inyo. Ang amin pong partner courier ay ang LBC. Ayun nga po, sagot nyo na lamang ang shipping fee. Okay? Maraming pong salamat sa inyong panunood dito po sa Katarungang Pambarangay Channel. Muli, ako po si Jeffrey,